Isipin nyo to, bago pa man dumating ang mga Kastila, gabi noon, napakalakas ng hampas ng alon sa mga bangka at may maririnig kang tunog ng mga sinaunang tambol. May 10 magigiting na dato na palihim na tumatakas mula sa napakatinding kalupitan ng isang sultan sa Borneo. Pero ang pagdaong nila sa isla ng Panay, hindi lang yon basta paghahanap ng lugar na matataguan eh. Yun pala ang magiging simula ng isang bagong sibilisasyon na puno ng misteryo, mabibigat na batas at alamat. Kaya sa paghimay natin ngayon, aalamin natin ang pamana ng Maragtas at ang napakamakapangyarihang buhay ni Dato Sumakwel. Kaya tara, simulan na nating himayin ang kwentong ito. Napakataas ng taya dito, promise. Imagine, iiwanan mo yung lahat ng nakasanayan mo, yung tahanan mo, yung yaman mo, para lang makatakas sa isang malupit na pamumuno. Sa kwento natin, ang kalupitang ito ay galing kay Datu Makatunaw ng Borneo, isang pinuno na basta-basta na lang kumukuha ng asawa ng iba at nangangamkam ng ari-arian, walang pakialam kahit sino ka pa. Tapos ngayon, maglalayag ka sa karagatan papunta sa isang lugar na hindi mo kabisado, bitbit ang buong pamilya mo at mga tapat na tagasunod, sakay lang ng mga balanggay. Grabe yung tapang na kinailangan ng mga lakan na ito. Wala silang kasiguraduhan. Ang tanging bitbit lang nila ay yung pag-asa na makapagtatayo sila ng bagong buhay na malaya at payapa. At eksaktong 10 dato sila. Bakit ba natin binibigyang diin ang numerong ito? Kasi ang tiyak na bilang na ito yung mismong pundasyon ng kwentong pinagmula ng mga Bisaya. Hindi 8, hindi 15, kundi 10 lider na nagkaisa na una munang pinamunuan ni Dato Puti bago niya ipinasa kay Dato Sumakwel. Ang paglalagay ng eksaktong numero ay nagbibigay ng bigat at konkretong detalye sa alamat na ito. Ipinapakita nito na hindi lang ito basta pagkawala ng ilang tao, napaka-organisadong paglipat ito ng buong mga komunidad para magtayo ng sarili nilang bayan. Siyempre, pagdating nila sa isla, hindi naman bakante yung lugar, di ba? Dito na natin makikilala si Dato Sumakwel nang formal siyang humarap si Marikudo, ang pinuno ng mga ati. Ang mga ati, yung mga katutubong unang nakatira sa Panay, mga taong may napakalalim na koneksyon sa kalikasan. Ito na yung tinatawag nating barter ng Panay, at hindi ito simpleng kwentuhan lang sa tabi ng dagat ha. Ito yung nagtakda ng unang malaking palitang pang-ekonomika at pang-politika na talagang humubog sa buong rehiyon ng Visayas. Isipin nyo ha, 2 magkaibang kultura, nag-usap ng mapayapa, imbis na dumaan sa madugong digmaan. Ang galing, di ba? Ngayon, ang nakakagulat na bahagi dito ay yung matinding pagkakaiba ng mga bagay na pinagpalit. Tingnan ninyong mabuti. Sa isang banda, meron tayong napakagarat at makintab na gintong salakot at isang napakahabang gintong kwentas para sa asawa ni Marikudo na si Manny Wantiwan. Tapos, sa kabila, ang buong kapatagan ng Isla ng Panay. Literal na isang napakalawak na lupain, puno ng likas na yaman, ipinagpalit sa mga alahas. Kung titingnan natin ngayon, mapapaisip ka talaga sa ganitong klaseng transaksyon, hindi ba? Kaya mapapatanong tayo, patas ba talaga ang palitan na ito? O baka naman may mga lihim na kasunduan sa likod ng usapang ito na hindi na nakasama sa mga pahina ng ating kasaysayan? Baka yung gintong salakot na yon ay simbolo lang pala ng isang mas malalim na alyansa at respeto sa teritoryo at hindi talaga literal na pambayad. Ang tanong na ito ang unang magtatanim ng duda sa isip natin kung ano ba talaga ang buong katotohanan sa likod ng sikat na kwentong ito. Matapos nilang opisyal na manirahan sa isla, kailangan na nilang magkaroon ng kaayusan. Dito na papasok yung tinatawag nating Kodigo ng Maragtas. Ito yung mga unang matitinding batas na ipinatupad ni Dato Sumakwel para pamunuan ang Panay. Isipin nyo kasi, ang daming iba't ibang pamilya at kultura ang nagsama-sama sa iisang bagong lugar. Kaya kailangan talaga ng matalinong leader. At si Dato Sumakwel, hindi lang siya ordinaryong pinuno. May halong mystical na respeto sa kanya yung mga tao. Baka dahil sa galing niyang bumasa ng mga bituin para sa pagtatanim at sa angking talino niya. Ginawa niya ang mga batas na ito para maging sandata laban sa kaguluhan at para mapanatili ang pagkakaisa. Pero teka lang, huwag ninyong isipin na malambot ang pamumuno niya. Sobrang higpit ng mga batas niya. Kasama dito yung matinding parusa para sa mga tamad. Sinasabi sa kwento na kapag tumunggi kang magtrabaho, pwede kang ipatapon o gawing alipin. Kung nagnakaw ka naman, baka putulin pa ang mga daliri mo.
Nagpatupad din siya ng napakahigpit na mga protokolo sa pagsasaka. At ito yung mahalagang punto. Ang mga disiplinang ito yung nagligtas sa kanila. Kasi kung walang disiplina, lalo na sa pagtatanim, literal na mamamatay sila sa gutom doon sa lugar na bago pa lang nilang binubungkal. Okay, pause muna tayo kasi kailangan nating ibaling ang lente natin. Lahat ba ng napag-usapan natin, yung pagtakas ng 10 dato, yung palitan ng gintong salakot, yung mga malulupit na batas ni Sumakwel, lahat ba ito ay 100% totoong nangyari? Mula sa pagiging tagakinig ng kwento, mag-iiba tayo ng pananaw ngayon bilang isang kritikal na investigador. Ang Maragtas ba ay tunay na kasaysayan o isa itong napakagandang alamat na nabuo na lang sa paglipas ng panahon para may maikwento tayo? Dito makikita yung mainat na debate ng mga historiador. Pansinin ninyo itong talahanay na ito. Sa kaliwa, nandyan ang ebidensyang historikal. Ito yung mga pisikal na dokumento natin. Sana, ang problema pagdating sa Maragtas, kapus tayo dyan, wala tayong nakitang mga sinaunang ukit mula pa bago dumating ang mga Kastila. Kasi nga, ang mga ginamit ng ninuno natin ay mga dahon at kawayan na madaling nabulok. Sa katotohanan, ayon pa nga sa sikat na pag-aaral ng historiador na si William Henry Scott, malamang na itong Maragtas ay isinulat na lang noong ika-20 siglo. Sa kabilang banda naman, yung epikot alamat. May mga bahagi ang kwento na parang masyadong perpekto at matalinghaga, na parang sinadya talaga para madaling maipasa at makabisado ng mga susunod na henerasyon. Ito mismo yung nagpapahirap sa atin, ang paghiwalay ng malamig na katotohanan doon sa makulay na paglalarawan ng kwento nila. Kaya ang tanong ngayon, kung baka hindi naman pala ito eksaktong nangyari, bakit pa natin ito pinag-aaralan? Ano bang mahalaga dito? Dahil ang Maragatas ay napakayamang pinaghalong ginto, sinaunang ritual at higit sa lahat, ito yung bumuo ng ating kultural na pagkakailanlan. Kahit pa nagtatalo ang mga scholars sa mga eksaktong detalye o petsa nito, itong epikong ito ang patuloy na humuhubog kung sino ang mga Bisaya ngayon. Ito yung kwentong nagbibigay danggal sa atin na nagpapatunay na bago pa man tayo masakop, meron na tayong sariling galing, matataas na batas at kakayamang mamuhay ng may kaayusan at danggal. Kaya iiwan ko sa inyo ang malaking hamon at tanong na ito. Sa tingin nyo ba, dapat pa rin nating ituring na bahagi ng ating opisyal na kasaysayan ang kwento ni Dato Sumakwel kahit wala tayong matibay na sinaunang dokumentasyon? O mas mahalaga ba yung aral na ibinibigay nito yung leksyon ng kapayapaan at pagkakaisa higit pa sa paghahanap kung alin ang totoo at alin ang mito? Pag-isipan nyo yan. Ano man ang sagot nyo, walang duda na ang epiko ng Maragtas ay isang napakahalagang piraso ng ating pagkakapilipino. Maraming salamat sa pagsama sa ating paghimay ng kwentong ito at hanggang sa susunod nating pagdiskubre ng ating kasaysayan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.